Na 10 minuto makalipas ang alas 12, posibleng sumiklab ang mararahas na krimen sa mga lugar sa Mindanao na maraming nabiktima ng pyramid scam ng Aman Futures Group. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni PNP Region 9 Director, Chief Superintendent Apollo Estiles, na maraming naghirap o kaya'y nawalan ng ipon sa Kamindanawan dahilan sa scam. Tiniyak naman ni Estiles na malakas ang police visibility upang makontrol ang emosyon at galit ng mga nadali ng 12 bilyong pisong pyramiding scam. Bahala po ito, pero bago pa man nangyari ito, nasabihan ko na ang mga kapulisan doon sa Pagadian na i-expect na dadami ang time nito dahil maraming ang naghirap, dahil maraming gumanti. Isa ito sa dahilan kaya ako pinalitan yung chief of police ng Pagadian dahil saan ko sa kanila at pag-ibayuhin niyo yung crime prevention natin, sigurado tayo dadaan yan crime besides. Si Chief Superintendent Apollo Estiles ang direktor ng PNP Region 9. Sinasabing nagtatago ngayon sa Kota Kinabalu, Malaysia, ang umunoy utak ng Aman Futures Group na si Manuel Amalilio na pinaghahanap ngayon ng gobyerno sa pamamagitan din ng Interpol. Kongresistang taga Zamboanga del Sur nagsisimpadya sa mga biktima ng pyramiding scam. Detalye mula kay RH14, Leta Binales. Nalulungkot si Zamboanga del Sur Representative Victor Yu sa sinabit ng mga kababayang na biktima ng pyramid scam. Pero hindi daw nagkulang ng paalala si Yu sa mga ito laban sa pyramiding sa kanilang lugar. Sa panayam ng DZRH kay Yu, sinabi nitong noon pang buwan ng Hunyo bukang bibig ng mga tao sa Mindanao ang Aman Futures Group. Ayon sa mambabatas, naghinala siyang scam ang naturang trading firm dahil sa laki ng porsyentong iniaalok para sa investment. Dahil dito, diniscourage niya umano ang mga tao, lalo na ang mga guro, subalit marami pa rin ang namuhunan sa kabila ng kanyang babala. Sinabi niyo na kinumpronta niya rin ang National Bureau of Investigation sa Zamboanga del Sur para aksyonan ang problema, subalit idinailan ng mga ito na walang complainant para makasuhan ang may-ari ng Aman Futures Group. Tiniyak naman ng kongresista ang tulong sa isasagawang investigasyon ngayon ng mga otoridad at sa mga maghahain ng reklamo. Yan ang DZRH News, Les Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, 12 minuto makalipas ang alas 12, target na maaresto ng Quezon City Police ang dalawang natitirang suspect sa brutal na pagpatay sa modelong si Julie Ann Rodelas bago ito ilibing bukas. Ayon kay Senior Superintendent Neri Andal Ilagan, hepe ng QCPD Directorial Staff, may intelligence report silang nasa Metro Manila lamang sina Efrain Talib at alias Aldos. Sinabi pa ni Ilagan na bukas na itinitiktikan ang lugar na posibleng pinagtataguan ng dalawang suspect. Bukas ng libing kay Rodela sa Golden Haven Memorial Park sa Pulanlupa, Las Piñas. Tinukot, kinahasa, pinagbabaylat saka inihulog naman sa sasakyan si Rodelas dahilan sa pagkakalat umano ng chismis labas sa kanyang matalik na kaibigang isa ring modelo. 15 probinsya tinukoy ng DILG na priority provinces sa 2013 elections. Detalye mula kay RH28, Raymond Abbas. Andi maagang tinukoy ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang 15 mga probinsya na kanilang itinuturing ng mga high-risk provinces bilang pagkakanda sa nalalapit na 2013 election. Ayon mismo dito kay Secretary Marrojas na siyang nangungulo dito sa news conference na isinasagawa sa National Headquarters ng PNP dito sa Campo Crame, ang mga probinsyang ito ay meron ng record ng karahasan simula noong 2004, 2007 at 2013 election. Kabilang ang mga ito ang lalawigan ng Abra, Pangasinan, Ilocos Sur, La Union, Cagayan, Pampanga, Nueva Ecija, Batangas, Cavite, Masbate, Samar, Misamis Occidental, Maguindanao, Lanao del Sur at lalawigan ng Basilan. Sinabi ni Rojas na sa ngayon pa lamang ay marami ng mga pagbabago ang ipatutupad sa naturang mga lalawigan. Una ay ang pagsusuot ng tamang uniforme ng mga bodyguards at ganoon din mga security personnel ng mga politiko. Ilimitahan ang bilang sa dalawa lamang ang mga security personnel ng mga politiko sa mga naturang mga lalawigan at bantayan din ang pagkalat ng mga private armed groups na dapat ay siyang tutukan ng Philippine National Police. Hindi naman daw nangahulugan na hindi na rin nila sila pagpapantay sa iba pang mga lalawigan, ngunit ngayon pa lamang ay pangunahin sa kanilang prioridad ang 15 mga nabanggit na probinsya. Mula dito sa Campo Crame na ngayon ay humaharap sa news conference itong National Committee
ng Safe o Secure and Fair Election 2013 na ang pinangunahan nito maliban kay Secretary Rojas kasama sa mga kumaharap dito si PNP Director General Nicanor Bartolome at si Police Deputy Director Alan Purisima na siyang itinalagang Task Force Halalan Chief. Mula sa Campo Crame, yan ang DZRH News. Raymond Sarich 28 naglimbod sa pagbabalita. Balikan natin ang New Bilibid persons mga kaibigan, kaugnay sa investigasyon sa pagsabog ng Granada kanina. RH6, Sherwin Alfaro. Direct sa si Colonel Kapan. It happened, yeah, 5:55. I learned about it siguro mga 9:30. Tatanong natin sa kanila. Baka hindi it would have been the most ideal, pero di ko alam how this works. Yung NBT kasi meron silang sariling ano eh. Teka, sabi niya, ano Sherwin? Nangyari pagsabog, alas 6, nalaman niya, alas 9. Ramos o... So, yes. Sir, pwede pakiulit-ulit yung mga pangalan ng mga wounded na nasa infirmary ngayon. Si Jeric Diohilo, Cabas Lastimoso, si Ronnie Franco, Nilo Garin, Fernando Montemayor, and Eddie Boy Osan. Ano sir yung mga shooting wounds nila? Ano sila lahat eh? Maximum security so mga parang life yata lahat sila. Sir, ano mga wounds ang tinamo nila? Hindi ko na ma-determine kung ano mga kapos. Yes, wala naman seriously injured. Walang fatal. Mostly, mga superficial wounds, mga shrapnel wounds. Nabanggit na ba, Sherwin, kung saan kumuha ng Granada yung nagpasabog na yan? Hindi yun nga pala isipan kung paano nakapasok sa loob ng Nubilibid. Hindi pa nasasagot ni Colonel sino nga ba yung Colonel yan? Si Colonel Kapa, ang hepe ng Muntinlupa Police. Superintendent. Hindi. Muntinlupa City Police. Ay, hindi naman pala superintendent eh. Oo. No. We have done the record. Yes, I Diyan ba sa press con, kasama ba yung mga taga New Bilibid persons? Hindi, walang official ng New Bilibid prison sa maharap pa sa amin sa media dito. Puro Muntinlupa Police. Oo, ang hamarap dito ay mga kagawad ng Muntinlupa Police. Tumama sa parang exposure eh. Sobrang na-minimize ang injury. Kasi parang nabox yung yung Granada. So, hindi masyadong tamama doon sa mga nito. Siguro may namatay doon. Suspended daw lahat ng privileges. Tapos, parang, I think, yeah. I think so. Sa mga nang report din po, na magkakaalyado raw mas itong mga Hindi natin masasabi. One big compound na... puro magkakaalyado raw. Kasi sama-sama sila dyan eh. Lahat ng ganito. I don't want to comment on that. We will conduct parallel investigations. I talked with the Supreme Ano ba yan? Sherwin, yan ba'y press con o inambos lang ninyo si Colonel Capa? Ito na yung pinaka-press conference dito. Tapos yung mga taga New Bilibid, wala dyan. Monday. Galing. Nagtanong na ulit Galing. mga inmates or mga guard natin. Paano nakakaalyado? I don't know how the system works here eh. So I cannot answer your question. Pero sir, are you going to call the officers of NPP for sa investigation na to? Definitely Yan ang we will Sherwin have Alfaro. case conference para... So sir, kailan mag-focus itong investigation? Wait. Roman Reyes, the chief criminal superintendent. Ano sir, explanation ni Superintendent Reyes, paano nagkaroon ng Granada sa loob? No, I didn't ask him that. Wala pa Hindi sa kita natin. Ano pa lang sir pinag-usapan niya? Ang binitelling ko lang, ganun lang Granada sa mga board, na ito ay hindi aksidente, ito ay pinasabog talaga. Na ito ay tinapon sa isang grupo ng tao na ang intention niya ay masaktan o mamatay ang taong ito. Pero may investigation na manggulo ka na para magkaroon. I think it's a targeted. I don't know. May talagang target lang siya. Hindi ko para manggulo sa buong mga Anyway, this is target. kasi Sherwin,
Yes, Andy. Ano na lang yung may iba mga detalye dyan. Marami yung detalye ng Hindi ang mali sinasabi ng Muntinlupa Police na intentional or merong target na grupo yung pinasabugan kanina ng Granada. Subalit hindi naman mabanggit itong si Colonel Tapa kung anong specific group itong mga nasugatan. Anim katao na yung mga nasugatan. Pagka ganyang may target na grupo, malamang may kasabwat yun ang hagis niyan. At baka yung kasabwat niya na nagpasok ng Granada dyan. Ang tanong ay paano nakapasok? Ngayon ang tanong na ba kay Colonel Capa? Colonel Conrad Capa, yung hepe ng Muntinlupa City Police. At ang gusto rin din sana natin malaman mula naman sa side ng New Bilibid Reasons kung ano yung investigation kasi magpapatawag nga daw ng parallel investigation ang Muntinlupa Police kasama na rin itong mga tauhan ng New Bilibid Reasons. Malaman din sana natin sa New Bilibid Reasons kung paanong nakapasok ang isang Granada sa loob ng maximum security compound ng yun, Andy. Oo, hindi ka Bakit ka ba talaga nangyayari doon may kinikidnap? Oo, hindi ka tanggap-tanggap na isang highly secure facility na kagaya ng New Bilibid Prisons napapasukan ng Granada, ng mga kidnapper, yung mga kinikidnap sa loob. May ilang pa tayo nakuha ang informasyon kanina, Andy, na naganap pa rin di umano yung droga sa loob. Information tayo nakukuha kanina. Lumalabas ngayon, hindi lang droga, kundi dangerous armaments. Oo, Andy. So, ngayon ay nagpapatuloy yung pagsagot sa mga katanungan ng mga kagawad ng media dito si Colonel Capa doon sa circumstansya kung paano nangyari yung pagsabog kaninang madaling araw. Andy, madilim pa yung mga pasado alas 5 na madaling araw at nabanggit nga nitong alas 9 ng umaga na niya nalaman yung naturang insidente. Kaya naman ngayon napasugod sila ngayong tanghali at nagpasagawa sila ng investigasyon dito sa loob ng maximum security compound ng Bilibid Prisons, only in the Philippines. At yan ang D4H News, ako naman Aris number 6, Sherwin Batal para naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Sharon Alfaro ng Aris number 6 mula sa New Bilibid Prisons. At tabayanan po ang mga susunod na kabanata sa isa pang panibagong kababalaghan sa New Bilibid Prisons. Drama, no? Salamat po sa inyong pagsubaybay sa RH Balita. Sa ngalan ng DZRH News Center, ito po si Andy Vital. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo.